Eto na mga kabasketball, Kai Sotto inaasahang makakatanggap ng mahigit sa $1 milyong na offer mula sa mga Japan B-League teams sa susunod na season. At Chiba Jets mahihirapan ng gusto sa ilalim kontra sa Koshigaya Alpas. Ngayong araw mga kabasketball ay magaganap na ang inaabangang tapatan ng former NBA player na si Yuta Watanabe ng Japan kontra sa ating pambatong si Kai Sotto, pambato ng ating Gilas Pilipinas. Diyan nga sa laban ng Koshigaya Alpas kontra sa number 1 team sa East District na Chiba Jets na may kartadang 14 na panalo at 4 na talo lang. At yung dalawa dyan mga kabasketball ay naganap noong Sabado at Linggo kontra nga sa Sun and Neo Phoenix dahil nga sa pagkawala ng kanilang dalawang main center. Matindi to mga kabasketball. Na-injured etong si John Mooney at TJ Hag. Ayon sa head coach ng Chiba Jets ay talagang nangapa sila mga kabasketball dahil nawala nga yung dalawa na yan. At yan din yung magiging malaking problema nila dahil alam naman natin na merong 7-3 ang Koshigaya Alpas dahil nga sa ating pambatong si Kai Sotto at meron pa silang 6-11 na si Tim Suarez, meron pang LJ Pick at maging etong si Jeff Gibbs na maliit lang pero talagang umaatake pagdating sa ilalim. So yun mga kabasketball, kumuha naman sila ng replacement, isang 6'9", naglaro, naging import diyan nga sa PBA pero syempre napakaliit niya, no? Compare diyan nga sa ating pambatong si Kai Sotto na isang 7'3" at sa 6'11" na si Tim Suarez. Pero tingnan natin kasi kung may advantage ang Koshigaya Alpas sa ilalim, meron din namang advantage sa labas etong Chiba Jets mga kabasketball dahil sa kanila nga naglalaro etong former NBA player na si Yuta Watanabe na napaka-shooter, no? At syempre yung experience niyan iba, galing ng NBA yan. At nandiyan din yung Japan B-League superstar, naglalaro din sa Japan, no? Sa Japan Akatsuki. Eto ngang si Yuki Togashi, milyon din mga kabasketball ang kontrata niyan diyan nga sa Japan B-League. So kailangan talagang higpitan ng mga gwardiya or ng mga tao sa labas yung depensa nila kasi tumitira sa malayo yang si Yuki Togashi at magaling gumawa ng play yan. So yun mga kabasketball, magaganap yung laban nila alas 6 ng gabi dito sa atin sa Pilipinas, kaya talagang dapat nating abangan yan. Sa ibang balita naman mga kabasketball, inaasahang mas tataas pa ang value o sahod ng ating pambatong si Kai Sotto sa Japan B-League sa susunod na season or sa susunod na taon dahil sa ganda ng performance at impact na naibibigay niya diyan nga sa Koshigaya Alpas. Nakaka-promote pa lang mula sa Division 1 ng Japan B-League kasi galing ng Division 2 yan at nakatatlong sunod na panalo na, magbuhat ng bigyan nila ng mas maraming ball touches etong ating pambatong si Kai Sotto. At ayon sa ating reliable source mga kabasketball, kakapasok lang, kakasabi lang sa akin na lumagpas pa pala sa 900,000 yung $900,000 yung pinakamalaking offer kay Kai bago nga siya pumirma diyan sa Koshigaya Alpas. At gaya sinasabi ko, lalagpas po ng $1 milyong yung i-offer kay Kai dahil nga maganda yung pinapakita niya at merong mga players bukod kay Yuta Watanabe na sumasahod ng $1 million diyan nga sa Japan B-League. Sana diyan nasa 2 million, baka mas mahigit pa. Etong si Josh Hawkinson, si Yuki Kawamura, ang expected niya dapat $1.5 million. Ngayon, kaya lang nandoon siya, no? Nag 2-way contract siya sa Memphis Grizzlies. $500,000 lang yun mga kabasketball. Nawalan siya ng $1 million. Pero pangarap niya yung makapasok sa NBA. Sila Yuki Togashi, milyon din yung sinasahod niyan. Kaya talagang masasabi ko na lalagpas ng $1 million yung offer or yung pinakamataas na offer na makukuha ng ating pambatong si Kai Sotto. Hanggang dyan lang muna mga kabasketball. Maraming salamat at God bless you.